Hoy, good day mga ka-chicken farming. So, dito ko na lang sagutin sa video yung tanong na nabasa ko sa isang Facebook group. Tinatanong kung pwede raw bang bakunahan ng para sa fowl pox yung isang Rhode Island Red na 9-month-old na. Pwede naman, no? Pwedeng bakunahan. Pero ito yung mga recommendations ko. Kapag nagbabakuna kayo, kailangan mula dun sa pinagbilhan ninyo papunta sa pauwi sa inyo hanggang sa ipasok nyo sa chiller, kailangan naka-ice pack yan. Huwag nyo nga hayaang ibibigay sa inyo na naka-plastic lang na walang yelo. Maliban na lang kung kapitbahay nyo yung tindahan, may tatakbo mo from their tindahan sa labas ng gate nyo, papasok ng gate ninyo, palagay ko 1 minuto, less than 1 minute, pasok yan ulit sa ref ninyo. Kung ganun lang ang distansya. Pero kung malayo yan, palengke pa yan, bayan pa yan. Well, supposedly, alam yan ang nagtitinda ng vaccine. No, wala pa akong nakita nga nagtitinda ng vaccine na walang kamuang-muang sa ganyang bagay. No? Pero as a buyer, kailangan alam din nyo yan. No? Kasi baka mamaya makatsyempo kayo na yung cashier or sales boy or sales lady, baka bagong hire lang siya, hindi nyo alam yon. No? At least may correct mo, no? Pag binigay sa yung walang yelo, sabihin mo, "Sir, ma'am, nakalimutan niyo po yata yung ice pack o yung yelo, no? Kailangan may yelo 'yan." Now, kapag time na kayo na magbabakuna, paghahalo niyo kasi yan yung diluent tsaka yung mismong fowl pox vaccine na powder. Pagkahalo niyan, meron lang kayong 90 to 120 minutes para ma-administer nyo yun. Huwag nyong gagawin na pinaghalo nyo na, nag-Netflix pa kayo, pinatapos nyo yung isang movie. Huwag nyo nang bakunahan huwag nyo nang gamitin yung pagka ganun. No? Tsaka kailangan, bago nyo pa mapaghalo yan, naka-areglo na yung mga babakunahan nyo. Hindi yung maghahabol-habol pa kayo dyan sa 1,000 square meter. Nako, baka mamaya hindi nyo pa nakulong lahat ng manok, lipas na ang 90 to 120 minutes. Sa akin, ang diskarte ko dyan, nakakulong muna ang mga manok. Tapos, sa kulungan nila, i-compress ang mga yan. I-compress. Para kapag dadamputin sila, sa paanan mo lang. No? Hindi yung nakakulong nga sila, pero yung kulungan naman 500 square meters pala. Nagkulong ka pa ng manok. Maghahabol ka rin Kailangan nakakulong, din nakakompress. At habang kumukunti yung mga hindi pa nababakunahan, kasi halimbawa yan ang kulungan, ito yung pang-compress. Habang kumukunti yung mga manok dito, umuusod yan, para nagko-compress. Para hindi nyo kailangang magtatakbo. Tumatakbo ang manok, tumatakbo rin yung kasama mo, no? Baka mamaya sa takbuhan pa lang, kulang na yung oras. Pagod ka pa. Okay? So, ganun ang diskarte doon. And then, kapag may natira kayo dun sa fowl pox vaccine, dispose nyo properly. Huwag nyo lang i-flying saucer sa kapitbahay na ganyan. Or huwag nyo lang ipatong dun sa bakuran ninyo. Maraming ganyan ang style, no? Papatong sa bakod. Bahala na si Batman kung magkandaleche-leche yung mga sarili niyang manok or manok ng kapitbahay. Kailangan dispose properly. Paano ba yung proper disposal? Dalawang bagay. Maghukay ka ng hindi bababa sa 3 feet. Lahat ng pinaglagyan, sisidlan nung bakunang yon, yung sandbag, yung mismong vaccine, yung connector, yung mismong pantusok, ibaon lahat yun doon. Yung guantes na ginamit mo, ibaon lahat doon. No? Huwag lang 1 foot. Pag may aso kayo dyan, huhukayin niya yun. Ganun din. Nagkalat ka rin ng virus pagka ganun. So, malalim. No? Hindi na yung at least 3 feet. The deeper, the better. Pangalawang method ng proper disposal, kuha ka ng bowl or any tabo or any lalagyanan, lagyan mo ng Clorox, no? Sa isang litrong tubig, 2 kutsara ng bleach, Zonrox, Clorox, anumang brand yan, basta bleach. Tsaka may sausaw lahat dun yung plastic, yung mismong dropper, yung pantusok, yung gloves mo, ilagay mo lahat dun. Kapag yung kulay ng fowl pox vaccine na kulay pink, naging clear na, ayan, pwede mo nang i-dispose yan. Yung liquid, yung pinagbabaran, dispose mo sa kanal. Pwede na yon, no?
Tapos yung mga bote-bote, sa basurahan, pwede na yun. Kasi patay naman na yung virus dun eh. Nasa sa bleach, no? Pwede na. Pero wag niyong lalagay na itatapon kagad sa basura. Hindi proper disposal yon. Okay? So mag-bleach muna kayo, either ibabad sa bleach or magukay, 3 feet at least, ibaon. Okay? Wag niyong gagawing ipinapaanod nyo lang sa kanal, yung ibubuhos nyo yung tira, tapos papaanod doon, yun na yun. Wag niyong gagawin yun. Napaka-irresponsible na farmer natin pag ginawa natin yun. Okay? Pangalawa, susunod doon, marami na ako na-share, no? Susunod doon, after 7 days, yung mga binakunahan nyo ng Fowlpox vaccine, double check nyo kung naging effective ba. Kasi may mga pagbabakunang hindi effective eh. So, sa usaping Fowlpox vaccine, paano malalaman kung effective yung ginawa mong pagbabakuna? Yung pinagtusukan mo, siyempre ito yung wing web, ayan, pakpak ng manok. Pag tinusok mo yan dito pag tinusok mo dito after 7 days, makikita mo yung pinagtusukan mo, may umbok siya. Parang sa tao, bakuna natin dito. Diba? Sa ganitong edad, no? 20 anyos ka na, 30 anyos ka na, 40 ka na, no? Matanda ka na talaga. Nandun pa yung bakas ng pinagbakunahan. Sa mga manok na Fowlpox vaccine, ganun siya. Pero after 7 days, check mo kaagad. Huwag ka magpalipas ng 2 weeks. Kasi kapag 2 weeks na yan, wala na yan, humupa na. So, i-check mo after 7 days, kailangan may umbok yun. Pag may umbok, ibig sabihin nag-react yung vaccine mo, Fowlpox vaccine. Ganun ang pag-check doon, ha. Kailangan nag-check tayo sa Fowlpox, hindi yung basta kumo alam tinusok ko na, natusok ko naman yan ng fork nung sa Fowlpox vaccine, yun na yun. Ano pa ba? Hindi yun na rin yun, nabakunahan siya, hindi, double check ninyo. Ako ganun ako nag-check. Ngayon, i-check nyo ba lahat? Kung 10 piraso, pwedeng 1 by 1. Pero sa amin, alam mo, may check mo 1 by 1 yung 1,000 mahigit. Hindi, whole day ka na doon. No? Kahit 3 pa kayong nag-check, matagal din yun. No? I-check mo lang yung mga 5% ng flock mo. No? Kung 1,000 yun, ano yung 5%? To 3%, mga ganyan. No? 30, 50, pulutin mo. O kung ka namang 20, check mo lang, random. Kung may umbok ba yung mga pinagtusukan. Kung meron, successful. No? And, ano pa ba? Check nyo yung expiration date. Huwag kayong bili ng vaccine. Kailangan nagdo-double check kayo, no? Maganda yung nagdo-double check. Huwag masyadong tiwala na yung nagbenta sa inyo ay chinek niya. Maganda kung chinek niya, pero as the buyer, double check ninyo. No? Kasi baka mamaya expired naman na yan. And meron pa akong gustong i-share yung karanasan ng isa kong customer. Dahil nga meron siyang lunchbox, doon nakalagay yung vaccine, Fowlpox. Dahil ilang minuto na nagdaan, yung yellow natunaw. Yung vial, lalagyan niya ng vaccine, natumba. So naghalo yung tubig doon sa yelong natunaw, doon sa loob ng vial. Huwag nang gamitin yon. Contaminated na yun . So successful yung vaccination nyo kapag nagpumilit pa kayo. Excuse me. So dapat huwag nang gamitin yon. Contaminated na. Ayan, no? Ano pa? Ingat sa pagbabakuna. Huwag sobrang apurado. Baka mamaya balat nyo yung matusok ninyo. Virus po iyon, ha? Hindi virusan lang yun. Literal na virus yun. Baka maano sa inyo. May nakasulat naman dun sa vial kapag ka na-ingest or natusok sa sarili, consult a veterinarian. Bakit? Hayop ka ba? Consult a doctor kapag ikaw mismo sa sarili mo natusok yun. Or dun sa kasamahan mo. No? Isa pa. Kapag hindi pa kayo sanay sa pagbabakuna ng Fowlpox, magpa-assist. No? Huwag magmamaro-marunong ng todo sa umpisa. Kasi baka mamaya, kung hindi ka madisgrasya, yung manok ang madisgrasya mo. No? Ako, nung umpisa, hindi ko kayang mag-isa yun. Puhulihin mo manok, siyempre, diskarte, hindi pa siya, wala pang routine, nung una. Natuto na lang ako, hanggang sa dumating yung point na, kahit mag-isa ako, yung ilang hundreds, kaya kong solohin, vaksinahan yun. No? At ito, pinakapanghuli na to. Sabihin na lang natin, sige, marami talaga binakunahan nyo, no?
or marami ang babakunahan. Kasi yung isang vial, pang 1,000 doses yun. 1,000 manok. 1,000 sausaw, tusok. Sausaw, tusok. 1,000 ganon. Ngayon, may chance na hindi mo matatapos yung 1,000 dosages in 90 to 120 minutes eh. So kung halimbawa inabutan ka ng cut-off, naka 90 minutes ka na, isagad natin, naka 100 minutes na lang, sige, para may safety net tayo. Tapos meron pang natitirang, let's say, 170 manok. Dapat may extra ka na nun, Fowlpox vaccine. Kasi baka mamaya, habulin mo pa, sasabihin mo, ay, di bale. 130 minutes pa lang naman ang nakakaraan. No? Lumampas ka ng 10 minutes, di ba? Iniisip mo, may natitira pang 70 manok. Tusukan na rin natin to. Baka mamaya, ek-ek lang yung 120 minutes na yan. Hindi yung ka-ek-ekan lang. Pag sinabi ng gamot na mag-expire yan after 90 to 120 minutes, mag-expire talaga yan within that period. So, it's either bilisan ninyo ng may pag-iingat or magdalawa kayo na vaccine para kapag umapak na sa 90, 110, 120 minutes, paghaluin nyo yung vaccine tsaka yung diluent ng pangalawang vaccine niyo para matapos niyo yung iba. Or ano lang, tamang diskarte lang, no? Sa pangatlong beses na magbabakuna kayo, makakabuo na kayo ng diskarte diyan kasi nung doon sa una, ako naisip ko, dapat pala nung una kinulong ko ang mga manok na may compressor na yero, pang-compress akong yero or tabla or lawanit or whatever, no? Para mas mabilis yung pagdampot, tapos ilipat sa kabila, compress ulit pag kumukonti, makakabuo ka na ng diskarte sa pangalawang beses na magbabakuna ka. So bibilis at bibilis ka na din. So kung malapit lang kayo dyan at kaya nyo pick upin kay Alpha Adventure Farms, pwede kayong umorder ng Fowlpox vaccine. Okay? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Nasa description yung link ng mga bakuna.